Hello, mic test. Magandang gabi po, mga kapatid ko. At happy Sabbath po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay mag-aawitan. Umawit po tayo ng may kagalakan sa ating mga puso't isipan. Atin pong awitin ang Leaning on the Everlasting Arms. Hymn number 295. 295. What a fellowship, ready, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. Sa atin pong papatuloy, atin pong sama-samang awitin, Hari Isambahin, hymn number 50, 50. Tayo po'y tumayong lahat, mga kapatid ko. Hari Sambahin, ready, sing. Hari Sambahin, o buong langit, inyong awitin, kanyang pag-ibig, matanda sa araw, ating sanggalang, maningning at lipos ng kapurihan. Ang lakas niya'y inyong saysayin, kanyang biyaya'y inyong awitin, balabal niya ay kaliwanagan, ang pabilyon niya ay kalawakan. Ano ang lahat na dila ng pangangalaga mong sagana? Ito'y nasa hangit, nasa liwanag, nasa hamog ulan, burol upang patag. Sa iyo'y ipinagtitiwala
mag-alabok mahinang bata, magiliw matibay yung kaawaan, aming manunubos sanggang kaibigan. Tayo po ay magalang na lumuhod. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, nandiyan ka sa kaitasan ng langit, ang may-ari ng aming hiram na buhay, at patuloy na pinagbubukalan ng aming mga lakas. Maraming salamat po, Ama, sa oras na ito na kami patuloy niyo pong ginagabayan, dinala sa inyong bahay, sambahan. At ngayon nga po ay patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman po, Panginoon, narito po ang aming mga sarili. Tanggapin mo po bilang handog, linisin, patawarin sa anumang aming mga pagkukulang, at nawa kami maging karapat-dapat sa inyong banal na luklukan sa gabi ito. At ang aming pong dalangin, Panginoon, patuloy mo rin pong patnubayan ng aming mga kapatid na patungo sa bahay-sambahan ngayon. Pagpalain din ng mga sumusubaybay sa FB Live, nawa ay maging maganda po ang signal, at ang lahat po ay mabiyayaan ng pabalita sa gabing ito. At aming dalangin tangi-tangi ang maghahati ng pagkain espiritual, si Brother Ray, isa po sa aming mga elder, pangunahan po ang kanyang kaisipan, ng inyong talino, nawa ang banal na espiritu ang isiyang patuloy na gumabay sa kanyang mga sasabihin. At nawa lahat ng aming mapapakinggan, makikita, ay patuloy na maging pagpapala sa amin at patuloy rin na pupuri sa inyong banal na harapan. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy mo pong pagdinig sa aming mga dalangin at lalong higit sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sabbath, mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Medyo konti tayo ngayon, mga kapatid, pero I know na yung iba sa atin ay nandyan online sa FB Live. Praise the Lord because tayo ay nandito ngayon, mga kapatid. Yung iba dyan ay nasa ospital. So we want to thank the Lord and please keep the sanctity, mga kapatid. Kung kayo po ay masaya, pwede po tayo maging masaya ng tahimik at nakikipa din natin ang kabanalan ng Sabbath. Sa gabing ito, mga kapatid, tayo ay napaghandugan ng panalangin, ng awit. Ang ating chorister ay si Sister Elizabeth or si Elisa and si Sister Rose. Tayo naman ay naalayan ng panalangin ni Brother Roy. At after ko, tayo ay makakarinig ng makalangit na awit sa pamamagitan ng ating masipag na deacon, si Brother Marsan. At kagaya nga ng sinabi ni Brother Ray sa kanyang panalangin, ang magbibigay ng tinapay ng buhay sa gabing ito ay walang iba kundi ang isa sa ating mga elder, si Elder Ray Abigabel. Before I sit down, mga kapatid, I just want to read a scripture from the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 21. This is a powerful reminder of God's love for us, mga kapatid. And it reads, "For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God." Pagpalain ng talatang ito at again, Happy Sabbath.
nang ang buhay ko ay malugmo sa karumihan at ang isipan ay inanod ng kamunduhan. Doon naramdaman ang tawag ng kaligtasan. Sa pag-ibig ni Jesus, ako'y kanyang natagpuan. O Diyos, ang makilala ka, ang lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay. Ang makilala kang tunay. Kung mawawala awit at sigla sa buhay ko, sa puso ko'y tila pananalig ko'y naglaho. Kapag sarili ang sinusunod, nabibigo. Sa paglapit kong muli, sa Diyos nililingap ako. O Diyos, ang makilala ka, ng lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay. Ang makilala ka, ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay. Ang makilala kang tunay. Ang makilala kang tunay. Happy Sabbath mga kapatid at magandang gabi. Salamat sa napakagandang awit na inahandog ng ating kapatid. At ako po'y natutuwa dahil yung aking mga kapatid ay talagang magaling umawit. Siguro ako na lang ang hindi umawit. Pero wag nyo nang i-request. Kasi yung akin pong boses talaga mga kapatid ay hindi po talaga siguro para sa awit. At
purihin ang Panginoon sa gabing ito dahil tayo po ay kalooban ng napakagandang araw. At alam natin na yung ating pamumuhay sa nakadaang sanlinggo ay nakikita natin yung ating mga karanasan. Pero dahil tayo po ay nasa Panginoon, alam natin, kaya nating lagpasan kung ano yung mga karanasan na ating pong dadaanan. So, ngayon po ay patuloy po nating pag-aralan yung aklat ni Ellen G. White. Tayo po ay nasa chapter 82 na. Akala ko nga sa next pa ako ang aking schedule. Yung pala ngayon na. At nagkukunwaring hindi alam. So ngayon mga kapatid, ang ating pong chapter 82 ay, ang pamagat po ay, bakit ka umiiyak? Siguro mga kapatid, kung tayo tatanungin sa ating sarili na bakit tayo umiyak, siguro sa pagkakataon lamang po na may nangyayaring hindi maganda sa atin. Halimbawa, yung namamatayan tayo, yun po ang pwede nating sabihin na kaya tayo ay umiyak dahil merong nawawala sa atin. So ang aklat po na ating pong pag-aralan ngayon ay ito po ay matatagpuan din sa Juan 20. Nung aking pong nakita yung mga talata, binasa ko sa Matthew, Marcos at saka Lucas, wala po yung katanungan doon na bakit ka umiyak. Pero doon sa Juan, meron pong talagang tinatanong ang ating Panginoon Jesus kay Maria. So, ang ating pong pag-aralan ngayon kung bakit ba siya umiyak. Alam naman natin, yung kwento na ito ay tungkol sa mga kababaihan, no? Na marami tayong mapag-aralan dito mga kapatid. At tiyak na dito binabanggit ang ikapitong Sabat, ang ikapitong araw ay ang Sabat. Dahil dito pa lang sa unang talata ay malinaw na binabanggit dito na ang unang araw ng isang linggo ay yung linggo talaga mga kapatid. So yung pong katiyakan natin na tayo po ay nangingilin ng araw ng Sabat at ito po ay ating pong pinakababanal. So dito mga kapatid, nung magmadaling araw na, yung si Maria Magdalena ay abala na maghahanda siya ng mga dito nga sa espisya, yung mga pabango. At siya po ang naunang pumunta doon sa libingan ng ating Panginoong Hesus. At nung siya ay dumating doon sa libingan at nakita niya na ang bato ay nabuksan na ang pinto. So sa kanya pong hindi niya tinanaw kung naroon pa yung ating Panginoong Hesus sa loob. At siya po ay nagmamadali na pumunta sa mga alagad. Habang itong ibang mga kababaihan, mga kapatid, ay ganun din, nagsipaghanda sila. Ito naman po ang si Maria na ina na ni Santiago at ni Juan. So meron din po mga kababaihan na pumunta ron at nagsipaghanda ng pabango nang sa ganun ay pupunasan ang bangkay ng ating Panginoong Hesus. Habang sila ay patungo ron, nag-iisip na sila kung sinong yung bato kasi nakaharang doon sa libingan, nag-iisip sila kung sino sa atin ang tutulak doon. Habang sila patuloy ay naglalakad, nakaramdam sila ng pagyanig sa lupa at nagliliwanag yung libingan ng ating Panginoong Hesus. At nung nakita nila mga kapatid, habang sila ay tiningnan yung libingan,
meron silang napansin doon na isang tao na may suot na damit na maputi at yun po ay nagliliwanag. Hindi naman sila natatakot dahil sa sobrang liwanag ay nagtataka sila bakit wala na ang Panginoon doon sa loob ng libingan. At ang sabi ng isang, siguro ito yung anghel na nagbabantay sa ating Panginoon Hesus. At sabi ng anghel, bakit ninyo hinahanap ang ating Panginoong Hesus? Sabi doon na, hinahanap nyo ba ang buhay? At ito po mga kapatid ay hindi nila gaanong naunawaan dahil habang sila ay nag-iisip mga kapatid, naalala nila yung mga sinabi ng ating Panginoon na sa Kanya pong pagkabuhay na mamuli. At habang sila ay naroon, nakakaramdam sila ng parang natatakot sila. Dahil nga, ang akala nila ay hindi sila natatakot doon sa patay, kundi nag-alala sila bakit nawala ang bangkay ng ating Panginoon. So, nakaramdam sila ng takot at akma silang tumakbo at pinigilan sila ng anghel. Ang sabi, humayo kayo at ibalita ninyo sa kanyang mga alagad na ang kanilang Panginoon ay bumangon na. At ito po ay dali-daling ibinalita ng mga kababaihan doon sa mga alagad. Pero si Maria Magdalena mga kapatid, ay siya po talaga ang unang nakasumpong doon sa libingan. At siya po ay madaling tumungo doon sa kanila ni Pedro at ni Juan at ibinalita nila na wala na roon ang bangkay ng ating Panginoon Hesus. So nagmamadali na pumunta sila si Pedro at si Juan. Ang sabi nga dito sa kanilang pong pagmamadali ay tumatakbo si Pedro at patungo doon sa libingan mga kapatid. At nasumpungan doon na wala nga ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, sa kanila pong pag-alala ay hindi pa nila gaanong naunawaan at nakita lamang nila yung mga panyo, yung sabi dito, yung lino na nakabalot sa bangkay ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay maganda po ang pagkakalagay doon sa isang tabi. At ito po ay hindi kung saan man nagkalat. Ibig sabihin mga kapatid, yung lino na pinaghuhubaran ng ating Panginoon ay siya po talaga ang nagligpit doon. Kaya nga ang sabi nga sa komento ni Ellen G. White na ang Panginoon ay siya po talaga ang nagligpit doon. At yun po ang sabi nga dito, ang kaayusan at kasakdalan ay talagang nakikita sa ating Panginoon na siya pong mga gawa niya. So yun po ang ibig sabihin kasi kung hindi ang Panginoon ang nagligpit sa kanyang mga lino na nakabalot sa kanya, ay siguro mga kapatid ay siguro nagkalat lang yun. At doon po naliwanagan ng ating mga alagad at sa patuloy nilang pag-iisip mga kapatid, hindi pa rin talaga nila lubos na maunawaan at hindi pa rin nila maalala na yung sinabi ng ating Panginoon doon sa lugar ng Galilea na siya ay mabubuhay mamaguli. So habang ang mga alagad ay nagsiuwi na, si Maria, mga kapatid, ay naiiwan doon sa libingan. At siya po ay nanatiling nakatayo doon sa labas. At siya po ay umiiyak. Kaya nga, ang sabi dito, babae, bakit ka umiiyak? Yan po ang tanong sa kanya.
Ang sabi ni Maria, siya po ay sumagot, sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon. Yun po ang kanyang sagot. At hindi niya alam kung saan nila ininalagay siya. Habang siya ay nanatiling nakatayo, mga kapatid, ay tinalikuran niya ang anghel na nagsasalita. At naghahanap siya ng isang taong mapagtanungan na kung saan ba talaga dinala yung bangkay ng ating Panginoong Hesus. Iniisip nga niya na yung palang libingan na yun, mga kapatid, ang iniisip ni Maria ay hindi karapat-dapat na mailibing ating Panginoong Hesus dahil iniisip niya na para lang yun sa mga mayaman at ang iniisip niya baka ninakaw yung katawan ng ating Panginoong Hesus. At patuloy siya na kukutsain, no? Na ang inisip niya, ninakaw ang bangkay ng ating Panginoon Hesus sa mga kaaway. Kaya nga, mga kapatid, ay ang sabi niya, kung ang libingan na ito ay hindi karapat-dapat ang Panginoon, sana siya ang maghahanap ng libingan. Ang Panginoong Hesus na rin ang nagsabi na mayroon pang libingan na pwedeng paglagyan ng kaniyang katawan. Pero ang iniisip ni Maria, kaya nga ang sabi doon ay, doon sa linilibingan ni Lazaro, ay pwede siya. Dito, mga kapatid, nakikita ng ating Panginoong Hesus kung kaano tapat si Maria sa kanyang hangarin na pangangalagaan ang katawan ng ating Panginoong Hesus. At sabi nga sa komentaryo ni Ellen G. White tungkol doon sa tanong na bakit siya umiiyak. Ang sabi dito, ang sabi nga dito sa kanyang tinanong na paliwanag kung bakit siya umiyak si Maria, mga kapatid. Ang sabi niya, dahil umiyak si Maria dahil sa matinding pangulila at kalituhan. Ang kanyang pananaw ay hindi lang namatay ang kanyang Panginoon, kundi pati na ang kanyang katawan ay tila ninakaw. At inakala ni Maria na kinuha ng mga kaaway ang bangkay ni Jesus. Ang kanyang luha ay bunga ng limitadong pananampalataya na nakatuon siya sa patay na Kristo. Sa halip ay sa pangako na muling pagkabuhay. Ang tanong na ito, mga kapatid, ay dahil hindi alam ni Jesus ang dahilan, kundi upang ang kanyang malasakit na ipinaalala nito sa atin na sa gitna ng ating pinakamalalim na kalungkutan, ang Diyos ay nariyan lang sa atin. So yun po ang ibig sabihin ng bakit siya umiiyak at ipiniliwanag dito ni Ellen G. White, mga kapatid, na tayo daw minsan sa ating mga karanasan ay tila pagdating sa panahon ng meron tayong mga kamag-anak na nawala, hindi na natin naisip na mayroong Diyos na nakamasid sa atin. Ako din, mga kapatid, nung in-experience ko na meron nawala sa aming pamilya, ay talagang emosyonal ka rin dyan. Doon sa ang aking hipag ay namatay, yung huling lamay, sabi ng pastor, o sino sa inyo ang mga kapagbibigay ng kwento tungkol po sa namatay? Nabigla ako, mga kapatid, kasi yung aking mga pamangkin, dahil malayo sila, video call lang voice record lang ang kanila pong ipinarating
doon sa lamay. Habang nagtatanong yung pastor ng ano to ha, ng Methodist, sino pa sa inyo ang gustong magsalita? So ibig sabihin ako mga kapatid, hindi ako nakaprepare. Hindi katulad nung umuwi ako sa probinsya, nung aking kapatid, malayo pa lang, pinapaprepare na ako, oy, uncle, maghanda ka ng, ano ha, ano ba tawag yan? Tribute. So, hindi ko gaanong emotional mga kapatid dahil naano ko na iniisip ko na kung ano yung sasabihin. Samantalang doon sa St. Peter, kahit yung mga pinsan, mga kapatid, wala nang tumayo. Naisip ko, magsasalita ako. Kasi tumira din naman ako sa kanila. Pero habang doon ako sa gitna mga kapatid, tabi ko yung kabaong. Nagpapasalamat ako. Yun po aking intro mga kapatid. Pero habang tumatagal, hindi na ako makapagsalita. Naluluha na ako, pero dahil siguro ang emosyon ko na kasi mabait po talaga yung aking hipag na yun, nadadala ako sa emosyon mga kapatid na hindi na tuloy ako nakapagsalita hanggang sa nagpapasalamat. Yung nabanggit ko na lang na salamat sa inyo mga kapatid. Kasi wala yung aking emosyon talagang hindi mapapigilan. Parang ganun din po si Maria mga kapatid no, na nung kanyang pangungulila sa ating Panginoong Hesus ay talagang ang kanya pong pag-alala sa ating Panginoon. No? Nung una nga, ang akala niya ay ninakaw ang bangkay ng ating Panginoon. At kaya nga ang sabi sa mensahe ni Ellen G. White sa kanyang na ang pag-iyak ay isang paanyaya na huwag nang tumingin sa libingan o sa nakaraan o sa kabiguan, kundi sa buhay na tagapagligtas. Madalas ang ating mga mata ay puno ng luha, kaya hindi natin makita na ang solusyon o ang Panginoon ay nasa tabi lang natin. Kaya nga ang kabanatang ito ay isang paalala na ang gabi na pagtangis ay laging sinusundan ng umaga na kagalakan dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus. So, nung nakilala ni Maria ang tinig ng ating Panginoon Jesus dahil binabanggit ng ating Panginoon Jesus, Maria, bakit ka umiyak? Doon niya naalala mga kapatid, nabusisan niya ang boses ng ating Panginoon nung siya po ay naroon pa sa pagkakasala. At sa tuwa niya mga kapatid ay nais ni Maria na yakapin ang ating Panginoon Hesus. Ngunit pinigilan siya ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi nga dito na Rabuni, ibig sabihin ay guro. Sabi nga, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa aking Ama. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi niya, pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at ang aking Diyos at inyong Diyos, at pumaroon si Maria sa mga alagad at ibinalita ni Maria kung ano ang kanya pong nalalaman tungkol sa pagkabuhay namang muli sa ating Panginoon. Ang mga alagad mga kapatid ay talagang nalulungkot sila nung nawala ang ating Panginoon Hesus. At hindi nila maunawaan kung ano ba talaga ang dahilan. At unti-unti nilang nalaman na kailangan talagang maipako ang ating Panginoong Hesus sa cross upang ang ating pong mga kasalanan ay Kanya pong tutubusin. At dito mga kapatid, ang mga alagad ay natatakot, no? Habang sila ay umuwi sa kanilang mga tahanan, sila po ay takot na takot dahil ang iniisip nila,
kung ano ang nangyari sa ating Panginoong Hesus, baka din ay mangyayari sa kanila. Kaya nga, nung umuwi sila sa kanilang mga tahanan, isinirado nila yung kanilang mga pintuan dahil takot sila na baka maranasan din nila kung ano ang naranasan ng mga Panginoong Hesus. Kaya nga ang sabi ni Pedro, sana nandito pa ang ating Panginoong Hesus na siya pong magiging mamamahala sa atin. Kaya nung mga kapatid na ang sabi nga dito na hindi nais ng ating Panginoon na siya ay sambahin habang hindi pa siya nakaakyat sa langit. Mayroon ditong sinabi si Ellen G. White na habang siya ay hindi pa nakakaakyat ay hindi siya maaring tumanggap ng parangal o pagsamba mula sa kanyang mga tagasunod hanggat hindi niya pinagtibay sa Ama ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan. So yun po mga kapatid ang dahilan kung bakit ayaw bigyan muna siyang parangal hanggat hindi siya nakakaakyat sa langit. Ibig sabihin mga kapatid, nung araw na yon, sabi nga dito, si Jesus ay umakyat muna sa langit, saglit, no? At siya po ay humarap sa mga korte ng kalangitan. At tinitiyak niya na siya ay karapat-dapat ng tanggapin ng ating Amang Panginoong Diyos na siya po ay tagumpay sa kanya pong naranasan doon sa cross ng Kalbaryo. Sa madaling salita, kailangan niyang i-present ang kanyang sarili bilang panganay mula sa mga patay. At makuha ang kasiguruhan na ang kanyang hain ay ganap na natatanggapin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, matapos niyang makuha ang kumpirmasyon ng ating Ama, bumalik si Jesus sa lupa ng araw ding iyon at mapapansin na ibang pagkataon, katulad din ng nakakita siya ni Tomas, mga kapatid, na si Tomas na siya ba talaga ang Kristo na pinako doon sa cross. At sinubukan niyang hawakan ito mga kapatid. At dito, natanggap niya na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay malayo tumanggap ng pagsamba mula sa kanyang mga. Kaya nga, ang pagbabawal kay Maria ay hindi dahil sa ito ay marumi ang kanyang kamay, di kaya siya ay nagpagkukunwaring multo. Ito man ay dahil sa banal na tungkulin ni Jesus na kailangan munang tapusin at ang iharap ang kanyang sarili sa Ama upang matiyak na ang kaligtasan ng bawat isa sa atin ay selyado na at ang kanyang sakripisyo ay sapat na upang tanggapin sa langit ang ating pong mga pagkakasala. So dito lang po nagtatapos ang ating pong chapter na ito na kung saan tinatanong dito sa atin kung bakit ba umiyak si Maria, mga kapatid. Kaya nga, sa ating pong minsan nakaranasan, nakalungkutan at mga pagsubok sa buhay, ay wag nating isipin na tapos na lahat. Tayo po ay umaasa, no, na
huwag ninyong tingnan ang libingan. Bagkus, si Jesus ay nabubuhay sapagkat siya ay nabubuhay para sa atin. Si Kristo ay nagbangon. Siya ay nabubuhay upang mamagitan para sa atin. At tayo ay nakatitiyak at subok. Tayo po ay sumamampalataya at makikita ninyo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. So dito lang po nagtatapos ang ating pong chapter nito. Nawa ang mga kwentong ating pong naririnig ay siyang magbibigay sa atin ng gabay upang sa patuloy natin na paglilingkod sa araw-araw nating buhay ay makikilala natin na meron tayong Diyos na siyang naglililigtas sa atin at tayo po ay patuloy na maglingkod hanggang sa Kanya pong pagbalik sa ikalawang pagparito. Marami pong salamat. Hello, Mike. Sa pagtugon po sa ating mapagpalang mensahe na narinig natin ngayong gabi, atin pong sama-samang awitin, He hideth my soul. Hymn number 347. 347. Ayaw po ito mayong lahat. Ha? Shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Oh, wonderful Savior is Jesus, my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, the shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessing, its multi crowns, as filled with His fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for self our Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, the shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with
transported I rise to meet the living us on the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I shout with a million on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Tayo po'y manalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe na aming narinig sa gabing ito. Ito po ay siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan at nagpapaunawa sa amin, Panginoon, na ang iyong pagkabuhay muli ay siya pong pag-asa ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, at sa amin pong pansamantalang paghihiwalay, ingatan mo kami, Panginoon, sa amin pong paglalakbay, na marating namin ang aming mga tahanan na ligtas, at ibalik mo kami kinabukasan upang muli po kaming sasamba at purihin po kayo, Panginoon, dito sa inyong bahay-sambahan. Salamat ng marami sa lahat. Patawad po kung saan man kami nagkukulang ang nagkasala. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.